a dictatorship. Mupusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Pareha na sa iyang tatay, magkagubot na punta. Because ang iyang buhaton, mag-declare na po martial law, pareho sa iyang papa. So, pag martial law, why election, siya na po i-elect. Iyang gamiton tong gibuhat sa iyang tatay. Hindi na po siya gid kakanaog. Maglisod na siya. Pero munang kamo makatilaw yun o gobot. Timanin ninyo na. Pareha sa martial law niya to. Okay. Ang katanungan ko rin dito, base dito sa analog ni Digong, na si BBM daw ay diktador. Kagaya ng kanyang ama at posible mag-declare nga ng martial law itong si BBM at posibleng hindi magkaroon ng eleksyon. Okay. Ang tanong dito, based on the explanation of Digong, naniniwala ka ba diktador si BBM? Bakit? Paano? At paano magiging epekto nito ngayon sa eleksyon? Siyempre, late ka, ikaw unahin ko. Diktador ba si BBM? Kung siya ay ganyan, sinasabi niya, sana may korpyo na tayo. Sana yung yung kanyang hinahabol na. Sana pinagkukulong na yung mga yan. Kung diktador siya. Sana yung media outlet is pinagkano muna. Sana kinandado niya ang Kongreso tsaka Senado. Yan ang diktador. Eto, pasalamat nga tayo. Mabait pa yung Pangulo. Kung ano yung sinasabi mga kwento na nayo sa tatay ko dati na talagang ultimo sabi daw, wala daw ang magnanakaw daw, wala daw yung paano yung Apollo kaya wala daw barrel daw yan, kundi pamalo lang daw. Ganun daw, katikipito daw dati talaga. Pero may disiplina talaga ang tambayan. Sa akin lang, Sir BT, ako makasama, hindi sa diktador. Hindi siya diktador. Nakikinig siya sa mga tao na sa paligid niya. Yung pasensya niya, napakahaba pa. Sabi natin, yung huli lang is... kung sinasabi mong hindi diktador si BBM, nataliwas doon sa sinabi ko, ibig bang sabihin niyan, kung ino-confirm ko lang ibig bang sabihin niyan, sinungaling si Digong? Sa paningin mo pananaw mo? Napakasinungaling. Ikaw nagsabi niyan, hindi ako Oy! Tandaan nyo, hello si Digong, gawain niya, pinapasa niya sa iba na nasukol na kasi Duterte. Galing nyo kay Ma'am Rose. Si Digong ang diktador kasi inutusan niya si Marcoleta na pinaklos ang ABS-CBN. Okay. Dito tayo ngayon kay Spokesjet. Spokesjet, narinig mo naman yung argumento ni Digong. Hello. Diktador ba si BBM? Oo, hindi. Oo. Alam nyo, itong si BBM ay hindi diktador, siya ay patas na tao. Itong si Digong ang diktador. Hilig ka talaga sa projection. Ang hiya ka, Digong. Inggit ka dahil sa panahon mo. Marami kang ginawa pinagdidikita si BBM. Tingnan mo, si BBM ikaw diktador, tigil na. Magnilay-nilay ka na doon dahil mapatayong ka na soon. Tigulang ka na, oy. At saka, puro pagpapahaging ka dahil you want to control the situation. You want to go to the presidency. We will not allow you to go to the presidency because, first of all, you have done so many crimes. Second, you promoted you promoted corruption. You condoned it. You did not care to prosecute your allies who are involved. At saka, higit sa lahat, look at your daughter. She's a monstrosity created by you. So, like father, like jokes, like sons. Ito ay uncle. Ay, senyor. Narinig mo naman yung uncle mo. Nagsalita pa sa salita niyong Bisaya.
Papayag ka ba doon sa sinabi ng uncle mo? Uncle! Meron akong bokil. Hindi ko masasabing dictator si PBBM. Pero ang masasabi ko, bobo si Tatay Digong. Naging presidente na natin yan. Naging presidente natin yan for 6 years. Tatay Diggs. Pansin ko, pabubo ka ng pabubo. Patanda ka ng patanda, pabubo ka ng pabubo. Unang-una, Tatay Diggs, presidente ka, dapat alam mo kung paano ano ang requirements, ano ang procedure sa pag-declare ng martial law. Ano ang proseso nito. Dapat alam mo yan kasi nag-declare ka ng martial law noon sa Marawi. So, ano bang ginawa mo doon nung nag-declare ka sa martial law? Di ba, dumaan sa Congress yan. Oh. Ano yan? Paano pag bumaba yan si PBBM sa 2028? Diba? Hindi na ako nagugulat sa mga ganyan na pautot ng mga ng kabubuhan ng Tatay Digong nila. No? Mga DD shits, kahit yung mga kaibigan ko dyan sa Facebook ng mga DDS, saksak nyo sa puwitan niya yung Tatay Digong ninyo. Pabubo ng pabubo. Nagkakalat ng kabubuhan. No? Kung ano-ano na lang. Papahingahin nyo na yan for Diyos por Santo. No? Yan ang nagpapabagsak sa inyong mga kandidato. Maniwala kayo sa akin. Mas maganda pa yung magsulo-sulo kayo, kanya-kanya kayo kampanya. No? Hindi naman niya pinopromote yung mga senatoriables na pag siya yung nagsasalita sa kwan eh. Pag nagsasalita siya sa podium, sa mga rally para diyan sa kanila, sino yung lagi niyang pinapan? Sarili niya o si PBBM. Wala naman siya may binibigay diyan na mga plataporma ng yung kanyang mga kandidato. Brother, meron na kahapon. Sino? Sinabi ni Digong na kailangan daw iboto yung mga kandidato niya para hindi ma-impeach si Sara. General. Oh. Diba? Lahat na lang ng kanilang rally, yung kanilang proclamation. Pag siya ang nagsalita, si PBBM pa rin yung mukhang si PBBM yata yung gusto niyang matumakbong senador. Diba? You have been president. You have declared martial law before. The least you have to know is on what is the process to how to declare it. Tapos sasabihin mo, magdideclare katulad ng kanyang tatay. Iba ang proseso nung pag-declare ng martial law noon ni dating Ferdinand E. Marcos. At yan ay binago na noong 1987 Constitution. So, imposibleng maulit-ulit yung ginawa ng dating FAM na pag-declare. Kung sa declaration lang ang ating pagbabasihan na. Imposibleng maulit yun. Kasi iba yung konstitusyon at proseso ng pag-declare ng martial law nung panahon ni FEM sa konstitusyon natin ngayon at sa pag-declare ng martial law. Marami ng mga safeguard. May mga kailangan kang requirements na dapat ma-meet bago ka makapag-require. Or else you will be facing the Congress and the Senate and you will face the same yung katulad ng kapalaran ng presidente ng South Korea. Hindi malabong mangyari yan. So yan ang masasabi ko. Tago nyo na yung Tatay Diggs nyo sa Davao. For Diyos por Santo, maawa kayo. May follow-up question ako rito eh. Naniniwala ka ba na the team of Digong or may Digong, si Duterte, is using only PBBM for their own benefit? Ngayong election na to, campaign period. Okay, i-elaborate ko. Sa paninira ng kampo ni Digong kay BBM, yan ba ang ginagamit na nila ngayon para tangkilikin sila ng tao? Wala naman silang iba. Paano niya ba ibibenta si Philip Salvador? Paano niya ibibenta yung isang Philip Salvador? Paano niya ibibenta yung Vic Rodriguez niya? O, paano niya ibibenta si Marcoleta sa mga tao? Si Marcoleta, paninira sa Kongreso at sa kay Romualdez. Si Vic Rodriguez, paninira sa Senado, sa kay PBBM din. Halos lahat ng kanyang mga puro paninira kay PBB. Okay. So, ikaw, Event Horizon Vlogs, naniniwala ka ba na ginagamit ni Digong at kampo nito si BBM para sa kanilang personal na benepisyo? Highly probably, yes. Kasi ng kanilang platforma, sinisira nila. Ano ba kasi, pag sinisira mo isang tao, lalo ito numiningning, lalo ito kumikinang lalo.
para isang naglega ng diamante sa sa isang itim na velvet na cloth na habang iti sininagal lalo iti kumikinang lalo. Yung nangyari kay PBBM lalo. Okay. Ikaw, Spokesjet, naniniwala ka ba na ginagamit lang ni Digong itong si BBM para sa kanyang sariling benepisyo at kanyang mga kandidato? Sana hindi ka naka-off mic. Spokes. Sabit lang Ayan, itong okay. si Digong. Kaya lang, kung sumabit itong animal na ito, pa nito ang magnanakaw na sumasabit sa istribo na kaya Digong, tigilan mo na yan. At saka huwag mong gagamitin namin, ha? Dahil ikaw, hindi ko papayagang bastusin mo si PBBM. Tanda-tanda mo na, detulo ka pa. Magpatingin ka sa psychiatrist, no? Wag ka, magtitiro ka na lang sa kabaong para matapos na yung patutsaka mo. Dapat sa'yo, sa St. Peter ka, ilaga ka na ngayon pala. Magtatayo na bago, St. Rudy na daw, hindi na St. Peter. Kaya yan. At saka, Digong, you are long in the tooth. Yun lang. Ibig sabihin long in the tooth. Ano na, gastado na, palaus na. Sa akin naman, ito thank you sa inyo At least, ito, diktador, well, the people, hindi si Digong lang ang pwede magsabing diktador si BBM. Let the people think and decide for that matter. O sinusulsulan na lang. Kaya kung sabi ko kanina sa live stream ko, kung gawain ito, yung ginagawa ni BBM ngayon na pag-aahon sa ekonomiya ng Pilipinas, gawa ito ng diktador, so be it. Pero I think the word dictator is very striking and very hard to accept. Because we all know, alam naman natin yung mga gawain ng isang diktador. They are dictating someone to live in what they want na pamumuhay. And I think PBBM, hindi naman ginagawa yun ni BBM. Doon sa pangalawang question ko, kung bakit ko tinanong yun. Dagdag ko pa po ng konti. May konti. Sige. Tsaka pangalaw din, I think Digong is using the PBBM as a material always to keep his supporters angry.